mga panawagan ngayon na ito daw hong bundok ng Sierra Madre ay ating pangalagaan. Pangalagaan daw natin ang bundok ng Sierra Madre. Tagal na hong panawagan yan. Matagal ng panawagan. Kaya lang ho nakinig ba tayo sa panawagang ito? Dagundong, 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 dagundong. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Kumusta po kayo? Ako talaga naman nakakalimarin po ang epekto nito pong epekto nito hong bagyong si Uwan sa atin pong lahat. Nasa kategoryang super typhoon ang dumaan dito sa atin hanggang signal number 5. At maraming nakapansin. Tingin ko ngayon lang nila ito napansin Ngayon lang nila ito napansin sapagkat talaga naman hong malakas ang tama nitong si Uwan. Parang si Yolanda ng mga nakaraang panahon. Si Yolanda naman ay talaga naman hong nakakarimarin din ang kanyang naging tama noon sa Kabisayaan na hindi naman hong kagaya dito sa Luzon na maraming bundok. Di ba? Ganat ano pa man ang sabi ng marami at paniniwala ng marami ay humina ho ang bagyong si Uwan matapos ho na ito ay tumama dito sa kabundukan ng Sierra Madre. Totoo naman ho yun. At in fact, marami ho mga bundok dito sa atin ang maaari ho magsilbi bilang sanggalang sa mga ika nga ho kalamidad na kagaya po ng ganyan. Gayon pa man ay hindi natin ito pinansin sa mahabang panahon. Wala. Dahil ala naman hong ibang dinadaanan ng bagyo kundi dyan lang, hindi ba ga? Lahat ho ng malalakas na bagyo, pag tumama na ho sa lupa, kung dito ho sa Luzon, sigurado kong hihina ho yan. Dahil tatama po yan sa kabundukan ng Sierra Madre. Yan ang unang-unang tatamaan yan Sierra Madre. Diba? Kaya pag tama niyan, malaki yung epekto na malaki yung nababawas. Diba? At dahil malaki yung nababawas, so gumagaang ito ngayon. Kaya bumibilis naman ang kanyang takbo. Kasi habang ito'y malaki at nasa gitna ng lugar na walang humaharang sa kanya, nakakaipon ho ito ng lakas kaya mabagal. Pero dahil ho sa pagtama nito, yung kanyang dating 25 kilometers per naging 30 kilometers per hour, bumilis, di ba? Kaya mabilis din po itong lumabas. Ngayon, marami ho ang nananawagan ngayon na protektahan ang kagubatan ng Sierra Madre. Mga kaibigan ho natin itong mga ito. Itong galing ho sa Teachers Dignity Coalition. Pero hindi pa naman huli, actually, dahil sabi nga habang may buhay, may pag-asa. Kaya lang, bakit ngayon nyo lang ito ginawang mga panawagan po na ito? Di ba? Dapat noon pa, habang ultimong gobyerno ay nananawagan sa ating lahat na pangalagaan ang ating kalikasan. Di ba nga? Dapat noon pa. Pero siguro dahil nga nakita ninyo ang malaking epekto, ngayon ay nananawagan kayo. So, ngayon na marami hong mga kasiraan ang kahabaan ng bundok ng Sierra Madre. Marami na ho ang mga nagsasamantala at nagaganap ng mga development projects sa natural lugar. Alam nyo, sa totoo lang, ito hong ating kapaligiran ay binigay sa atin ng Panginoon Diyos para ating pakinabangan. And at the same time, para ating alagaan. Inaalagaan natin, nakikinabang naman tayo. Kaya lang ho ang masakit, ganari. Ang lahat ng mga yaman o likas na yaman na yan, binigay po sa atin ng libre. Nagagamit natin ng libre. Totoo yun. Nagagamit natin ng libre.
Pero sinisira natin ito. At saka tayo magtatayo ng mga nursery na may bayad. Di ba nga? Saka tayo maglalagay ng mga environmental protection na kailangan mo bayaran. Kagaya halimbawa ng kagaya ng mga leisure farm, yung mga developmental projects, mga tourist destinations, may bayad at may titulo pa. Di ba? Pero kung ito'y ginawa sana natin noon pa, wala tayong problema. Ngunit tayo ho ay nilamon ng mali at masamang sistema. Pinayagan natin ang mga dayuhan na wasakin ang ating inang kalikasan dahil sa minahan. Pinabayaan natin ang ating mga opisyal ng pamahalaan na makurap nitong mga dayuhang pamumuhunan na ito para makamit ang kanilang gusto't kumita ng naaayon sa kanilang dapat kitain. Hindi. So, huli na ba ang lahat ng ating panawagan para ho sa pagprotekta sa mga kagubatan? Hindi lang dapat Sierra Madre. Hindi lang. Hindi lang Sierra Madre. Lahat ng kagubatan ay dapat natin protektahan. Dapat lahat. So, napapanahon ba? It is. Pero sapat na ho ba ito? Hindi. Sapagkat kailangan ang mga panawagang ito ay may kasamang gawa. Yung magtuloy-tuloy tayo ng ating trabaho, magtuloy-tuloy tayo ng ating pangangalaga dito sa mga ito. Tuloy-tuloy ang pagtatanim. Hindi yung once a week or once a year. Bagay na magandang epekto, yung Pistayang Kagaban sa Palawan, Puerto Princesa City. Maganda. They were able to plant up to 3 million trees noong mga nakaraan, sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Hagedorn. With a very minimal, yung mortality. No? So, ibig sabihin, karamihan sa mga itong puno na ito nabuhay. Nabuhay. At nakakatulong sa ating inang kalikasan. Pero, yung iba, wala. Hanggang sa pamumuto lang talaga ang alam. Kaya lang, alam mo ninyo, binigay ito sa atin ng Panginoon. Again, libre. Pinakinabangan natin ng libre. Pwede naman natin itong pakinabangan uli. Diba? Magtanim ka. Mag-replant. Hindi yung puro putol ka lang. Yung pinutol mo, palitan mo. Tamnan mo. Diba? At maaaring yung ipapalit mo yung mas mayabong kaysa sa unang pinutol mo. At ang nagputol ka ng isa, magtanim ka ng dalawa. Hindi naman siguro kalabisan yun. Para pag nabuhay, yung isa ay may kasamang isa pa. Yeah. And so on and so forth. Pero dahil kasi ang alam natin ay pumutol lang, namnamin natin ngayon ang epekto ng hagupit ng inang kalikasan. Wala kang ibang magagawa kundi tanggapin ang lahat ng ito. Sinalaula mo ang kagubatan, babalikan ka niyan. Kung wala ka mang amo, damhin mo lahat. Kung ikaw may pinagbebentahan itong mga ninakaw mo sa kagubatan, well, ang masakit dyan, magdurusa ka rin. Pero yung pinagbentahan mo, yung amo mo, maganda ang tulog, masarap ang tulog, maganda ang bukas. Ikaw, hirap. Kailangan natin ng kahoy, totoo yun. Pero sa mga tamang pagkakataon. Hindi naman sa inaraw-araw na ginawa ng Diyos. Diba? Wala ka nang gagawin kundi pagsamantalahan. Kaya hindi maaawa ang inang kalikasan sa iyo. Hindi maaawa. Tama na ang salita, mga kaibigan. Di ba? Sa ating mga diputados, tama na. Doon sa mga cause-oriented groups, tama na ang daldal. Let's just work in real, not in words. Trabaho tayo pare-pareho.
Diba? Trabaho tayo. Para nang sa ganun ay yung ibang saling lahi natin umabot pa at makakita pa ng totoong puno, totoong kagubatan, totoong sakahan. Dahil kawawa naman sila. Dahil we have all the technology, but we were not able to save at least one. Di ba? Nasakahan o magandang bahagi at sa may kagnayan sa ating inang kalikasan. Maraming salamat mga kaibigan at atin pong damdamin ang mga bagay na ito. Muli, ang pagngangalaga ng ating inang kalikasan ay maganda. Pero dapat ito'y nasimulan na natin 20 years ago pa. That was the best time to do it. The second best time to do it is now. So let's work on it. Let's work hard on it para hindi bukas makalawa ay tayo ang biktima ng kalamidad. Maraming salamat muli sa halip po ng ating mga kasamahan at mga kaibigan. Thank you very much. Ako po ang inyong yayamanin, sexy at swabing komentarista dito sa YouTube. Ronnie Ramos po, samahan ninyo ko sa pagpapatuloy ng ating mga programa dito na Dagundong. Hanggang sa susunod na episode at sa susunod na paggising natin sa mga nagtuturug-turugan gamit ang ingay ng Dagundong. Dagundong, 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 dagundong.